Good and blessed afternoon to everyone. Maraming salamat sa another opportunity to share you the Word of God. And kahit sa ganitong paraan ay maipapatuloy pa rin natin yung ating ministeryo, the BRP San Juan Bible Ministry. Thank you so much. Good afternoon, Ma'am Sir, PO, and Chiefs. So, wag na nating patagalin pa at ngayon kailangan nating simulan agad yung salita ng Diyos. So, una is babasahin ko yung ating scripture reading dito sa Matthew verse 5, chapter 5, verse 23 and 24. So, in verse 23, "Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and thou rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift." So before tayo mag-preach, kailangan muna natin na ibigay yung presensya natin sa Panginoon. Tayo ay magdasal. Kaya nating nakapikit yung ating mga mata at ibaw yung ating mga ulo. At tayo magdasal. Aming dakilang Ama, maraming salamat sa araw na ito. Kahit pa man, Panginoon, kami nagpapasalamat sa binigay mo na oportunidad at pribilehiyo na kami makapagpakinig sa iyong salita. Ganun pa man, Panginoon, kami humihingi po ng pasensya at kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala na hindi angkop sa iyong harapan, O Panginoon. Naway, Panginoon, kami tulungan po na maintindihan ang iyong salita, na may aral kaming mapupulot sa aming mapapakinggan. Naway, Panginoon, ikaw ay maggabay sa akin sa papahayag ng iyong salita. Kahit naman, bigyan mo ako ng karunungan at pagkakaintindi sa iyong salita. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalig, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ulitin ko po yung scripture reading natin. In Matthew chapter 5, verse 23 and 24, "Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift." Ang pilit lang naman na pinapahayag dito ni Panginoong Hesus sa atin is before tayo magbigay ng regalo or gift. Kasi nung panahon na yon, merong tinatawag na temple offering. So nag-offer sila ng kahit ano dun sa altar ng Panginoon. So regarding the gifts, ang sinasabi ng Panginoon, kung tayo mag-aalay tayo sa Panginoon, dapat yung puso natin at kalooban is malinis. So, ibig sabihin ng pilit na ipinapaabot ng Panginoon sa atin na dapat kung ano mang ialay natin sa Kanya, dapat may malinis tayo na puso at kalooban. Na wala tayong kahit na anong yung grudges or yung may pinikimkim tayo na sakit sa loob na hindi natin mabitawan. So kung may pagkakasala tayo sa kapwa natin kasama, kapwa natin kaibigan, or kahit sino pa man, hihingi natin ng tawad yun sa Diyos. Especially, personally, tayo hingi ng tawad sa ating nagawa ng kasalanan. So, ang text na ito is about how to make right in front of God. So, kailangan natin maging tama sa harap ng Diyos. So, kung ganun pa man, kung may mga gagawin tayo, decision sa buhay, kung anong gusto natin gagawin para mag-attain yung mga goal natin sa buhay natin, or kahit ano pa man, dapat gawin nating tama. Kasi, andun kasi ang consequences or yung sufferings na nararanasan natin sa buhay natin is yun yung time na inaani lang natin before, inaani lang natin ngayon kasi before may ginawa tayo na hindi karapat-dapat. Kaya kung tama ang ginawa mo, mag-aani ka ng tama. Pero kung may mali kang ginawa, mag-aani ka rin ng mali.
at masama. So, may tatlo akong ginawa dito na puntos na kung paano natin gumawa ng tama sa mga bagay na kailangan natin ipahayag sa Diyos. So, una pa lang is how to make it right when praying or asking blessings to God. So, paano natin magawing tama yung pagdadasal natin at yung paghingi natin ng mga pagpapala ng Diyos. Di ba nung una, way back, nung mga previous natin na Bible study o yung pagtuturo natin at pag-aaral natin ng salita ng Diyos is tinuruan at inaral natin kung paano tayo magdasal sa Diyos. Yung una is dapat we adore God. Acts is representing ACTS. A means the adoration, was C stands for confession, T it stands for thanksgiving, and C is for supplication. So kailangan natin magdasal tayo is gawin nating tama. So kung magdasal tayo, dapat nag-a-adore muna tayo sa Panginoon. Lord, we magnify you, we honor you God, na ikaw ay isang dakilang Panginoon na walang makakahigit sa inyo. And C stand for confession. So hihingi tayo ng tawad para bago tayo magpasalamat o hingi ng another blessings, Panginoon, at least malinis na yung puso at kalooban natin. And T is for thanksgiving. Dapat sa lahat ng aspeto ng buhay at sa lalo na sa pagdadasal natin sa Diyos, dapat tayo ay magpapasalamat. Problema man yan, may blessing na dumating sa iyo, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. And S is for supplication. Yun yung nananalangin tayo na mabibiyaan tayo ulit. Lord, dalangin namin na bigyan mo kami safety and protection sa bawat ginagawa namin araw-araw. Yung nananalangin tayo na bigyan mo kami ng magandang kalusugan, kalakasan sa aming yung tawag natin yung ginagawa natin sa araw-araw, bigyan tayo ng masigla at malusog at yung kalakasan. So, in other words, kailangan natin yung pagdadasal pa lang natin is gawin natin tama. So, amen. So when asking blessings, so I have a sort of example, especially David. When God wanted to make David a king, binigyan siya ni Goliath. So, ibig sabihin, bago si David naging hari, nakipag-away muna siya kay Goliath. So, marami siyang aspeto or if you're going to be particular sa Bible, yung 1 Samuel chapter 17, the whole chapter, makikita mo doon at mababasa mo doon kung ano talaga yung at ma-imagine mo kung gaano kadeterminado si David na talunin si Goliath. So, before King David happens to be a king, may dinaanan muna siyang battle with Goliath. So, andun na yung incapabilities ni David na siya ay isang teenager lang. At the same time, yung pinanghawakan niya lang is yung may Diyos siya na pinanaligan niya. Okay. So, from David, let's also talk about Joseph. When God wanted Joseph to be a governor in the palace of the Egypt kingdom, or yung tinatawag natin yung dati kasi na slave sila in Egypt. So, before si Joseph naging governor of the Pharaoh of all Egypt, siya ay nakulong muna. So, diba, 12 sila magkakapatid, and his brothers na si Joseph, yun siya ay anak ni Jacob, or the now called Israel. Si Jacob may 12 na anak, sinasabi niya yung 12 tribes, pero yung 12 na brothers, yung 11 or the 10 brothers of Joseph, binenta siya in silver coins.
30 pieces silver coins, at the same time hinulog siya doon sa bangin, sa malalim na bangin na hindi man makaakyat si Joseph. So at that time binenta siya sa isang dumadaan na mga mayayaman, or let us say na traveler also, na papuntang Egypt. At doon naging slave si Joseph. But since Joseph is called the dreamer, so meron siyang kakayahan na i-interpret yung lahat ng mga napapanaginipan ng mga nasa taas ng Egypt. So afterward, because of Joseph's faith towards God, dahil hindi siya nagpa-tempt, or yung temptation ni Potiphar, yung asawa ni Pharaoh, binigyan siya ng false report para siya ay makulong. So before si Joseph is become the governors of all Egypt, siya ay nakulong muna. Nagdusa muna siya sa kulungan in a very long time. So alam naman natin kung ano yung magiging experience kung ikaw ay nasa loob ng isang kulungan. So since hindi pa natin na-experience, so naway wag sana na tayo ay makapasok doon sa sinasabing kulungan. Gagawa tayo ng tama para hindi tayo makapasok doon. But logically saying that Joseph experienced yung sobrang hirap doon sa kulungan. So before Joseph was granted to be a governor of the all kingdoms of Egypt, so siya ay dumaan muna sa isang mahirap na karanasan. And afterwards, let's talk also si Esther. Si Esther naman is naging reyna siya ng King of Persia. So that time, before siya naging queen, binigyan mo na siya ng crisis. At the same time, yung blessings bago niya naangkin is dumaan muna siya na isang competition para maging isa siyang reyna. So yung pagiging reyna niya is hindi niya ginamit para sa sarili niya lang, at the same time para maprotektahan yung mga Hudyo o yung children of God or the Israelites. So that time kasi the children of God or the Israelites have been captured and been brought to the Persian. So it was been captured at the same time. So naging slave yung iba, yung especially nagiging manggagawa sila doon kasi na-captured na sila. So alam naman natin pag ikaw ay na-captured, so nandun ka na sa pinaka-lowest level of the community. So naghihirap yung Hudyo. At the same time, just to win, at the same time, yung makuha ni Esther, yung aim niya or yung goal niya na maprotektahan yung mga children of God, which is the Israelites. Gumawa siya ng hakbang. So, but we know naman, that time, if kung mayroon kang plea or gustong i-suggest isang hari na wala kang authority or hindi ka hinayaan na mag-plea sa isang hari, the consequences na mailagay sa iyo is kamatayan. So that is typical na sobrang hirap yung experience na yon. So ang ginawa ni Esther is nanalangin siya sa Diyos. At the same time, kasi may plot na or may plano na kasi yung tao doon na papatayin ang lahat ng Hudyo, all Jews, walang exempted, even children and women. So may ginawa na great move si Esther na humarap siya sa isang hari, sa kanyang hari, which is asawa niya. So humarap siya sa hari na kung pwede i-spare yung kanyang lahi, which is the Jews or yung mga Hudyo. So
when yung hari, when the king na-please siya sa kagustuhan ni Esther, a great sacrifice of Esther na kahit yung buhay niya is yung kapalit, inalay niya pa rin. So, when that time comes, when the king approves her plea, doon na nangyari na instead na sila yung ma-annihilate or yung sila yung ma-perish or mapapatay lahat, instead the right hand of king, which is Haman, was being killed in her stead. Kasi alam naman natin na kung tayo magsasakripisyo para sa alang-alang sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So before the blessing comes, when David he faced Goliath, he faced a battle. Before Joseph having the blessings to be the governors of all Egypt, nakulong muna siya, naitapon muna siya sa isang malalim na bangin. At the same time, even Esther become queen and even plea yung kanyang gusto or na bigay yung gusto niya. He faces the biggest crisis in that time. So, kung pagtutuunan lang natin ng panahon at yung pag-iisip natin, kung ilaliman natin yung pag-iintindi natin sa salita ng Diyos, your blessing is always beyond on the other side of the battle. And you need to get through a battle to claim your blessings. Kailangan muna natin na alam naman natin na mayroon tayong blessings na galing kay God. Sometimes kailangan lang talaga natin na dumaan sa mga battles. We get through sufferings, we get through challenges and trials. So that's why yung blessing is beyond every storm. Alam naman natin sa beyond every clouds, there's a wide blue skies. And sometimes sobrang natin na iniintindi na natatabunan tayo ng matitinding ulap ng mga problema. So, antayin lang natin kasi sometimes yung ulap na yan, mapapawi din yan ng isang malakas na hangin or yan ay uulan para makita natin yung tinatawag na glorification of God or yung binibigay sa atin yung blessings ng Panginoon. Makikita tayo ng liwanag. At the same time, yung the light will shine upon us. And that is blessing. But mostly people want blessing but unwillingly to go to battle. Ayan kasi yung minsan sa mga tao ngayon, gusto agad blessing. Gusto agad maangkin yung gusto ko yan, kukunin ko yan, and ganyan. Pero hindi ka naman willing na to go to the battle. Hindi ka naman, wala kang mindset na willing to go the risk or kailangan ko siyang harapin. So that is the reason why na we fail to get the blessings. Sometimes, pinapangunahan natin yung Panginoon na kukunin natin yan, which is, that's not blessings. Hindi na yan blessing kasi pinapangunahan na natin yung dapat deserving na ibigay sa atin ng Panginoon. Di ba alam naman natin yung Jeremiah, sinabi naman ganda, when time is right, I, the Lord, will make it happen. So, antayin natin, we need to be patient enough sa mga blessings na ibibigay sa Panginoon, ng Panginoon sa atin. We need to endure the adversity. We need to endure the any challenges na darating sa buhay natin kasi wala namang ibibigay ang Panginoon na problema sa atin. He allows challenges and problems na pupunta sa atin or madadanasan natin just as to be strong enough and deserving to get that blessing. Amen? So, anything that's sort of acquiring risk or sacrifice to let go of something that holds your blessing. Sometimes kasi, may mga ginagawa tayo or mga bagay na alam naman natin hindi tama. Alam naman natin na hindi siya pwede. Pero, pinapatuloy pa rin natin siyang gawin. And that is one of the reason na nagiging hinder or nagiging wall siya. Nagiging wall siya sa mga blessings ng Panginoon.
Alam mo natin yung blessing ng Panginoon nasa beyond that wall. Sometimes that wall we need to crush that wall. We need to break that wall. Gawin natin yun na kung anong nakakahadlang sa mga blessings ng Panginoon. Let us try to break it. Amen? Example, you want a blessing to have a peaceful family or a joyous family. Gusto mo ng peaceful at saka maligayang pamilya, but yet you're not willing to let go of the sins of fornicating or adultering. Alam naman natin yung fornication, adultery is kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi fornication or adultering, may yung tipong may asawa ka pero may pinupuntahan kang ibang babae or ibang lalaki. So that is a very kasalanan sa harap ng Diyos. So, paano mo makakamtan yung kaligayahan na gusto mo at peace ng pamilya mo kung ikaw mismo hindi mo maalis sa routine mo or hindi mo maalis sa buhay mo ang mga ganoong gawain. So, let us break that sin and shatter it apart para maging maliwalas yung pag-iisip natin, maligaya yung buhay natin, even sa pamilya natin. At doon magsisimula, unti-unti magkakaroon tayo ng blessings. If you want a blessing, yet you are not honest in giving to God. So, sometimes, pupunta tayo sa simbahan. Gusto natin blessing, hingi tayo ng blessing sa Panginoon. Lord, bigyan mo ito. I want this one, Panginoon, gusto ko ito. When having an offering, so tayo yung nag-offering, sometimes we try to reach the bottom of our pocket. Minsan, yung kinukuha pa natin sa ating bulsa is yung tumutunog. Para may maibigay tayo sa Panginoon. But, let us examine ourselves. Yung pagbibigay at pagpapala ng Panginoon sa atin is sapat na ba yung 5 peso or 10 peso coin na babalik natin sa Diyos? Let us examine, evaluate ourselves. Sapat na ba yun? Or karapat dapat ba yun na matanggap ng Diyos? So, let us make it right even giving something to the Lord. So, dapat maging mapagbigay tayo. Kasi lahat-lahat na lang ibinibigay sa atin ng Diyos. Minsan tayo wala tayong binibigay sa Diyos. At kung may ibibigay na man tayo sa Panginoon is super little. Konting-konti lang talaga. You want a blessing? Yet you are proudful in heart, having an unconfessed sin, lustful, full of greed. Gusto mo ng blessing pero yung ugali naman natin is sobra nating yabang, sobra nating tataas ng pride natin. Ayaw natin magpatalo. Tama ako, lagi akong tama. Which is not right. Alam naman natin kung magkakaroon tayo, gusto tayo magkakaroon ng blessing. Let us be aware na kailangan natin i-evaluate natin yung character natin na dapat tayo ay tama sa harap ng Diyos. Okay? Amen? Having an unconfessed sin, dapat pag marunong tayo humingi ng tawad at magpatawad sa mga tao na agrabyado natin. Lustful, alam natin yung lustful at the same yung full of greed. Gusto natin laging sa atin lahat. Let us take it away, all unrighteousness in our heart, in our life, so that blessings will come and enter our life. That's why you can't attain blessing, peace of mind, genuine love and joy, totoo na love at yung joy, because of the wall that hinders it. Sabi ko nga kanina, dahil sa isang wall o pader na nakakahadlang sa mga blessings ng Panginoon. Kailangan natin i-break it. We need to let go of ourselves from bad things, bad habits for us to enjoy the blessings of God. Sabi nga ng Panginoon dito sa Proverbs 10:22, basahin ko ang Proverbs 10:22. In Proverbs 10:22,
So, klarong-klaro sinabi dito ng Panginoon sa Proverbs 10:22, "The blessings of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow of it." Ibig sabihin, ang blessings ng Panginoon na binigay niya sa atin sa mga karapat-dapat na mga tao, hindi niya dinadagdagan ng anumang sorrow. So, it is rich. So, madami, abundant. So, walang binibigay yung Panginoon na yung pagsisihan mo at ikakagalit mo or ikapanghihinayangan mo. So, klaro-klaro sinabi, also remember that sabi nga ng Panginoon, how to make it right in asking a blessing, we need to set God as our priority first. Seek ye first the kingdom of God in Matthew 6:33, and kingdom of God and all His righteousness, and all things shall be added unto you. So, klaro naman, kung tayo humihingi ng blessing, itama muna natin. Unahin muna natin ang Panginoon para ang lahat ay sunod-sunod magiging tama. Prior God first, anything else. Meditate every time. Dapat tayo magdasal, tayo hikayat natin yung sarili. Let us make ourselves na maging Bible reader. Basahin natin yung scripture. Sabi nga dito sa Joshua 1:8. Ito is a familiar base, familiar na verse. So sabi dito, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein." So dapat observe natin ang lahat na nakasulat sa Biblia. "For then thou shalt make thy way prosperous." So yung daan mo magiging prosperous, and then thou shalt have good success. And you will going to have a good success. That is blessing. So kung i-meditate natin yung salita ng Diyos, hindi ka lang magiging prosperous sa buhay mo kung hindi magkakaroon ka pa ng success. That is a blessing. So, klarong-klaro na tinutuwid talaga ng Panginoon yung mga buhay natin. Tayo lang talaga yung mahilig nagsisegue left and right. And that's why, nung dati nakakalimutan natin yung sinasabi na focus. So, if you want blessings, certainly, you need to follow. Yes, you are not worthy, but He redeemed us. Alam naman natin na hindi tayo worthy or karapat-dapat, pero andyan pa rin si Diyos, si Panginoong Jesucristo na tayo iniligtas. Iniligtas tayo sa kapahamakan, and that is a very eternal blessings para sa atin nung tinanggap natin si Jesucristo bilang siya yung manunubos ng ating kaluluwa. Na hindi na tayo mapupunta sa impyerno kung hindi makakaroon tayo ng kalulupatian na buhay na walang hanggan doon sa langit. That is already a blessing, an eternal blessing that has been given to us by our Lord Jesus Christ. Following God is not easy. Sometimes suffering, as what disciples experience, even Jesus doing. Alam mo natin kahit si Jesus Christ, nung nag-start na siya sa mission niya na to preach the kingdom of God is already at hand. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang bansa, sarili niyang lahi. So when you follow God, and sometimes when asking of blessings, you need to overcome obstacles. Alam naman natin, bago tayo makakapunta sa papuntahan natin, we certainly nadadaan tayo sa mga obstacles. So, don't worry naman. Alam naman natin kung tayo ay naging tama sa paghihingi ng blessings ng Panginoon. Naging tama tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sabi naman ng Panginoon in 1 Corinthians 15 verse 58. Basahin natin 15:58. "Therefore, my beloved brethren," sabi niya, lahat ng aking mananampalataya, "be ye steadfast." Dapat tayo maging steadfast or yung maging enduring tayo. "Unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain." So lahat ng ginagawa nating pagsasakripisyo at pagbibigay puri sa Panginoon,
hindi yun na nawawala ang silbi. Your labor is not in vain in the Lord. So when making things right, when asking your blessing, sometimes we need to make things right when also following God. So example, when Moses strike the stone to burst out water, alam naman natin yung storya ng nagkaroon. Yung children of Israel is going towards the promised land. Yung storya na isang malaking bato na pinalo ni Moses gamit ang kanyang baton, mayroong tubig na lumabas. So that is one of the miracles. But if going to be particular again sa storya na yan, passage of scriptures na nangyari dyan kay Moses striking the stone to burst out water for the people of Israel na magkaroon sila ng tubig na mainom. So there is a disobedience of Moses. Kasi ang instruction ni God kay Moses is to whisper the stone para magkaroon ng tubig na mainom yung mga tao. Hindi naman kailangan niyang paluin. But because of Moses, yung nature ng kanyang tribe, nature of the Levites is yung mabilis na magalit. Siyempre, yung mga tao na madami ng, Moses, bakit wala kami mainom? Nauhaw na kami, baka mamamatay kami dito sa uhaw. So, that is why Moses is easily been triggered sa kanyang galit. Instead na nakinig siya at sinunod niya ang utos ng Panginoon sa kanya na bulungan lang yung bato para magkaroon silang tubig. Instead, ang ginawa niya is pinalo niya yung bato. So, ang nangyari, nagkaroon nga ng tubig, but still there's a disobedience from the instruction of God to him. So, minsan kasi may mga instructions sa atin yung mga elders natin, instruction yung mga parents natin before, napilit pa rin nating sinusuway, kaya nagkakaroon tayo ng punishment. So, likewise, when Moses disobeyed God, he suffers consequences. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? You cannot enter to the promised land. So, si Moses, hindi siya nakapasok sa tinatawag na promised land. Only Joshua and the rest of the children of Israel. So, ikaw yung nag-lead galing from Egypt, nagkaroon ng 10 plagues, ikaw yung nakipagbakbakan doon na ganyan-ganyan, nahirapan ka doon para papasunod lang yung mga tao mo. Tapos, at the end of the line, hindi ka makakapasok doon sa sinasabi na promised land. So, sobrang saklap kung tutuusin kasi pinili ka ng Panginoon para i-lead yung children of Israel papuntang promised land, but still yet you are not granted na makapasok sa promised land. So, parang how failing it is, parang heartbroken ka kung iisipin o gano'n. Kasi kung tutusin, kung may istorya, kung minsan may gusto ka, may nililigawan ka, example, may nililigawan ka, sobrang bigay mo ng mga flowers, sobrang maraming chocolates, bibigay ka ng todo efforts, tapos at the end of the line, sa iba napunta. So, yun is masakit yun kung iisipin. Masakit yun sa damdamin natin, yung sa bigat ng loob. So, mapapatanong ka ulit, ano bang ginawa ko na hindi tama? Ano bang pagkukulang ko? So, that is why, even Moses, napaisip-isip niya na may pagkukulang siya at pag-disobey siya sa Panginoon. That's why he never inherit the promised land. So, another example, when David make wife and God punished him. When we know that when David become king, tapos may nakita siyang isang babae naliligo, tapos nagustuhan niya isang babae, at alam niya yung isang babae is mayroon ng asawa. So, anong ginawa niya ni Moses? Gumawa siya ng matinding kasalanan, isang desisyon na kapapahamak niya.
So that time, yung asawa ng isang babae is captain of the army of the Israel. So, isa siyang soldier. So, ang ginawa ni David, he sent that soldier in the front line of the battle para mamatay, para maangkin niya yung asawa. So, there is something went wrong about the mindset of David. So, isa yung pagkakamali. Gumawa ka ng isang circumstances or nagpipetics ka para maangkin mo lang yung isang bagay na alam mo namang hindi sa iyo. So eventually, nakuha niya yung babae at the same time, naging asawa niya yung babae. But still yet, nagsuffer si David. Nagkaroon sila ng anak, tapos namatay ang anak. So, doon na na-realize ni David na kamali siya. And even Samuel, kinausap siya. Sinabihan siya na nagkaroon ng kasalanan ng isang tao na gumawa siya ng paraan para maangkin ang hindi karapat-dapat na para sa kanya. At ngayon, siya ay nagdudusa. Tinanong ni King David, sino yon Prophet Samuel? At sabi ni Samuel, ikaw yon. So, klarong-klaro at doon that time, nag-confess ang sobrang lungkot-lungkot ni David at nag-confess siya sa Panginoon na kung mahari, spare niya yung anak niya na nasa bingitan ng kamatayan, but still not yet granted. Because of the unrighteousness sa puso ni David. Though alam naman natin na God chose David to be king. He was been chosen to be king, not just because of his capabilities, but he was chosen by God because of some sort of purposes. May plano sa kanya ang Panginoon. But yet, David, in his human nature, dahil tao lang din si David, nagkasala si David. At that time, suffering comes. So kung alam naman natin na mali yung kahihinatnan in the end times or in the end part of our decision, of our doings, wag na natin subukan. Let us make it right to the Lord. When following God, God acquires to make it right. So when Solomon having hundreds of wives, alam naman natin na Solomon having 700 wives and 300 meron siyang madaming asawa at saka mga kabit. So alam natin yun. So alam naman natin ang utos ng Panginoon na dapat may isa lang tayong asawa. Kasi may ginawa ang Panginoon na isang lalaki at isang babae para ipagtagpo at maging asawa. That is enough. That is already enough. In Genesis, it was been told na I will make someone to make you a meat. Sabi, so mayroon talagang sinabi ang Panginoon, particularly sa isang lalaki na magkaroon siya ng isang kapares. Even, alam naman natin, kahit doon sa Noah's Ark, yung animals, alam naman natin yung animals, hindi naman siya kagaya ng tao na very intellectual, madaming kaalaman, madaming kakayahan. But even animals know their purposes, that they only need female and male. So may kapartner lang talaga sila. They enter the boat, enter the vessel in pairs. Hindi madami silang kasama, madami silang kabit, or madami silang asawa. So God is particularly to male and female na dapat iisa lang talaga yung magiging asawa natin. That is why Solomon at saka yung kingdom niya was been broken. Kingdom of Israel and the kingdom of Judah. It was been broken apart because of his actions or failures. So dapat nating alalahanin na dapat kung susunod tayo sa Panginoon, dapat maging malinis muna tayo at maging karapat-dapat tayo at gumawa tayo ng tama para sa Panginoon. We need to be right when following God. You can follow Him and yet you are still doing a righteous thing. So dapat kung may ginagawa na tayo dati, huwag na nating ulitin.
Kung alam naman nating mali, wag mo na subukan. Kasi dun tayo mapapahama. You can say to others, you are clean. You can show that them you are pure. But remember that in Proverbs, sabi mo, masasabi mo sa sarili mo, wala akong ginagawang kasalanan. Brother, a preacher, Teham, wala akong ginawang kasalanan. Yes, I can't judge you. Hindi kita ma-judge kasi hindi ko naman makikita kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Hindi ko naman malalaman kung anong ginagawa mo. Pero alam mo sa sarili mo na may ginagawa kang hindi tama. So that's why when following God, you need to have an integrity. Ano yung integrity? Alam natin, tinuturo yan palagi sa TINE, tinuturo yan palagi sa atin na kung may integridad ka, dapat you are doing things right even no one is watching. But beware, kahit hindi ka nakikita, walang nakakakita sa'yo. In Proverbs, God says, behold, the eyes of the Lord is in any place, beholding the evil and the good. So alam na Panginoon yan. Hindi man kita nakikita, pero God, ang mata ng Diyos, laging nakakita sa atin. God is in every place. Kahit saan ka man mapunta, kahit saan ka man tumutungo, kahit pabulong or secret man yan, alam yan ng Diyos. At only you and God knows your secrets. So when following God, you need to be clean. Alam naman natin nagkakasala pa rin tayo, kaya hinihingi natin yung tawad. At wag natin ulitin yung pagkakasala. Yung kasalanan na yan, wag natin ulitin. When we need to be clean, first try to be pure, to be worthy following Him. Yes, we are failure to be imperfect people, and God chose to bring us His word to others that may believe the perfect salvation through faith towards Christ. We need to evaluate first ourselves, reminders, mga kasama. We need to evaluate ourselves. Need to ask forgiveness because we all know that God is faithful in forgiving ourselves. Alam naman natin yung Panginoon nagpapatawad niyan. Dapat maging sincere lang talaga tayo sa paghingi ng tawad. Following Him requires pureness of heart. Reason why we pray before doing His work or ministry, kailangan natin magdasal muna bago tayo gumawa ng isang ministeryo at bagay na para sa Panginoon, para maging pure at saka naging malinis na yung puso, malinaw at walang kaano-ano ang bahid ng kasalanan yung puso at isipan natin. Kasi kung ikaw ay nagsasalita, nangangaral ka ng salita ng Diyos, at the same time nag-aaral ka ng salita ng Diyos, kung hindi ka nagdasal na mag-intercede sa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon, baliwala lang din ang iyong pag-aaral. Kasi yung puso at isip mo, wala dun sa salita, nandun sa mga bagay-bagay na pumapasok sa isip mo, na hindi dapat yun ang pumapasok sa isip mo. That is why, when reading the scripture, when starting the Word of God, Bible study, kailangan natin magdasal. So that the unrighteousness shall hinder in the proclaiming of the word of God, and also to direct us for the right motives and purposes. Following God will cause persecution sometimes. So alam naman natin pag sinunod natin yung salita ng Diyos, dumadating na yung mga pinipersecute tayo, parang binibiro na tayo. Kasi, religyoso na kayo ngayon . So sometimes people mock us because of we are now following God's word. Sometimes losing some of friends, losing some of your habits. Kasi minsan pag sinunod mo yung Panginoon, sometimes mawawalan ka ng mga kaibigan, and that is clearly, and that is very reality talaga yan. Ako, ang dami kong barkada dati, but when the time that I follow God, unti-unti silang nawawala. Kasi ayaw nila yung pinagagawa ko. At the same time, ayaw ko din yung ginagawa nila. And that is why there is a separation between good and between bad. So, alang naman na sumusunod ka sa Panginoon, tapos dun ka pa rin sumusunod sa mga masasamang kaibigan. So that's why we need to follow, or we need to choose our friends. Because alam naman natin, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So,
makikilala ka yung character mo at the same time yung ikaw makikilala ka ng isang tao kung sino yung kinakasama mo, sino yung barkada mo, sino mga kaibigan. That's why we need to separate. Following God is to choose your very own friends. Sometimes losing some of your habits. May mga habits tayo na alam naman nating mali na kailangan nating tanggalin na nasa buhay natin. Kung dati marami ka pang chicks, umaabot pa sa 20, bukasan mo na, gawin mo ng 10. Gawin mo ng 5. Gawin mo ng isang kabit. But yet, still wrong. Dapat, gawin mo ng pure yung puso at saka yung kalooban mo. Dapat, pag sumunod ka sa Panginoon, may relasyon ka na sa Panginoon, tinagap mo nga siya sa yung puso na siya, yung manunubos mo. In a relationship ka na sa Panginoon, tapos may in a relationship ka sa kabit, hindi yun tama. So, you need to get away those bad habits. Kung umiinom ka pa, dati nakakaubos ka ng 5 case na Red Horse or ano ba yan, yung beer. Dati nakakaubos ka ng 10 kwadro o 20 na bilog. Gawin mong tama. Unti-unti mong iwasan, unti-unti mong iwala sa buhay mo. Kasi alam naman natin, yung mga ganyan is nakakasira lang sa sarili nating katawan. So, pasensya na po ay ngayon umulan. Sana ay makakarinig pa rin kayo ng maayos. Lalakasan ko na yung boses ko konti. But, let's back off the topic. Dapat, iwasan natin yung mga mali. Itapon natin yung mga mali na nasa puso natin, na yun yung humahadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. So, following God requires change in our characters. Sabi nga in Romans 12 chapter 1, basahin ko sa Romans chapter 12 verse 1. So, sabi dito in Romans 12 chapter 1, I beseech you therefore brethren. So, sabi nga dito, brethren. So, ibig sabihin, lahat tayo nananampalataya na sa Diyos. Hindi yung hindi pa nananampalataya. Yung wala pang relasyon sa Panginoon, hindi. Yung may mga relasyon sa Diyos. And I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, lahat ng mercy ng Panginoon that ye present, dapat i-present natin yung bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Dapat holy siya. May pureness. Wala kasabahid na kasalanan na. Wala na yung mga dati nating gawin na hindi naman tama. Holy, acceptable unto God. Acceptable, kaaya-aya na katanggap-tanggap ng Panginoon, which is your reasonable service, which is yung pagsiservice, yung kapalit ng redemption na binigay sa atin ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon, so dapat may ibibigay tayo sa Panginoon. So, we need to obey God from it. Alam na natin yung character natin. When following God, we need to correct our character from easy to anger. Mabilis tayong nagagalit. Kailangan natin maging slow to speak. When persecuted, choose to be meek. Yung meek na alam mo naman kaya mo pero nananatili kang tahimik lang. Iniiwasan mo yung mga kahit na ano pang mga problema. When being proud, kung ikaw ay medyo mayabang, medyo proud ka sa sarili mo, kailangan mo maging humble. Alam naman natin yung humility, pagiging humble, ino-honor yan ng Panginoon. In Proverbs, sinabi ng Panginoon, ino-honor ni God yung humble. When lust comes, yung alam namin yung pagkakalibog or yung may nagugustuhan ka, refuse and abstain from it. Kung may mixed emotions ka, mag-pray ka for guidance to God. Kasi alam naman natin, obedience is better than sacrifice. That was God, the Bible says. So, when make things right, you need to ask God, make things right. Making it right when asking God for blessing, making things right, make it right when following God, and lastly, making things right, you need to make right when loving Him. May 10 minutes pa po tayo. You can say that you are in a relationship, you never accept him or her. So, alam naman natin na
na-express na ng Panginoon sa atin yung pagmamahal niya sa atin. How God expressed His love towards us. Alam naman in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." So alam natin, yung great love na binigay sa atin, na-express, na ipadama na ng Diyos sa atin, that is, He gave Jesus Christ as an ultimate sacrifice for our sin. Kasi alam naman natin sa sarili natin na wala tayong kakayahan na makapunta sa langit because of our imperfections. So, God gave Jesus Christ, His only begotten Son, walang iba, only Son, para mapako sa cross. Kaya mo bang ipako yung sarili mo sa cross? So, kung ikaw, may pamilya ka na kasama mo, so, kailangan niya ng kidney. So, willing ka ba ibigay yung kidney mo sa kanya? So, yung may kapatid ka na ganon, sabihin mo, willing ka ba i-sacrifice yung isang kidney mo, ibigay mo sa kanya? Masasabi mo siguro, ako naman hindi nagiinom, tapos siya yung nagiinom, tapos sinisira niya yung kidney niya, tapos ibibigay ko sa kanya. Unfair naman yon. So, another illustration, kailangan ko ng yung lungs. So, kaya mo bang i-offer, i-sacrifice yung lungs mo, ibigay mo sa kanya? Hindi ka naman naninigarilyo, tapos ibibigay mo sa kanya na siya yung naninigarilyo. So, that is why I'm logically saying, even God gave His only begotten Son for us sinners to be saved. So, naipadama na ng Diyos yung pagmamahal, unconditionally, limitless love na ibinigay sa atin ng Diyos. His great love towards us. So, ang kailangan lang natin, itama yung relasyon natin sa Diyos. Itama yung pagmamahal natin sa Diyos. So, yung nangligaw ka pa sa isang tao, sa isang babae o isang lalaki, if may babae dito, yung niligawan ka, or at this time, kung ikaw, lalaki, nagligaw ka. So, you need to express something for her. Magdadala ka ng mga i-offer mo sa kanya, doble yung dati sa isang linggo, isang beses ka lang naliligo. So, ngayon, ginagawa mong 2 beses sa isang araw para maging mabango ka lang sa isang babae. So, yung dating perfume mo is yung downy lang. Ngayon is nagpe-perfume ka na ng mamahalin. Nag-black suit ka na, nagbe-bench ka na, nag-aficionado ka na. So, just to impress your love towards someone. So, kung mararapatin lang, o yung iintindi lang natin, when God express His love towards us, kailangan lang natin i-accept. So, kung tatanggapin mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, dapat may relasyon ka na, in relationship. Huwag yung magkasama lang kayo, lagi kayong namamasyal, lagi kayong magkakasama, yung nagdi-date kayo pero walang status, yung walang label. Pangit yung isang relasyon na walang label. Kasi, hindi mo alam kung akin ka na or sa'yo na ako, hindi yun pwede. So, dapat, you need to have label. So, ngayon na niligtas ka ng Panginoon, may label ka na sa Panginoon, which is you are already in a relationship with God. So, when you have relationship with God, you need to express also your love towards Him. Dapat, mahalin mo din ang Diyos. Naipadama na ng Diyos yung pagmamahal niya, even sa mga blessings binigay sa atin yung mga blessings. That is already expressing God's expression of blessings towards us. God's expression of love towards us. So, if you love God, you need to respect Him. Dapat irespeto natin yung Panginoon. So, kung pumupunta tayo sa church, dapat maayos yung pagbibihis natin. Irerespeto natin kasi sasamba tayo hindi sa Panginoon. Hindi sa mga tao, nagsasamba tayo sa Panginoon. Sorry. So, ayusin natin yung pananamit natin. Kung babae ka, huwag kang magpapasexy kasi hindi naman pumunta ka dun sa church para magpapasexy ka sa Diyos eh. Baka naghihingi ka lang ng mga attention sa ibang tao. So, let us be aware of our clothing. Dapat may respeto tayo. Kahit pumupunta tayo, di ba, nagliligaw tayo. Kung may respeto tayo sa kanya at the same time sa mga pamilya na inaakyatan natin dapat kaya-aya din tayo tingnan. So,
obey His commandments. Alam naman natin yung 10 commandments, dapat i-obey natin yun. Hindi naman yun yung way na makakapagligtas natin sa atin na makapunta tayo sa langit, but it is one of, after our salvation, we need to obey God's commandments. So alam naman natin na sabi ng Panginoon in Matthew 22:37, so bilisan na natin. So in Matthew 22:37, so si Jesus mismo, ang anak ng Diyos mismo nagsabi, and Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Sabi niya sa sunod, and the second is like unto it, Thou shalt love your neighbor as thyself. So, ibig sabihin, dapat mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kalooban. At susunod is, mahalin natin ang bawat isa. Kasi sabi ng Panginoon in John 15:12, jump tayo sa John 15:12. Sabi in John 15:12, This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. So, mahalin natin yung bawat isa. Kasi sabi nga ng Panginoon, mahalin natin ang bawat isa sa akin, kagaya ng aking pagmamahal sa inyo. So, how to make right of loving our God is to love one another. Love your enemies. Dapat wala tayong kaaway. Mahalin natin ang bawat isa. So, kaya mo bang sabihin yung katabi mo na, I love you, Chief. I love you, Ma'am. I love you, Sir. I-express natin yung pagmamahal natin, just a way of just saying, I love you. But let's us also show or showcase our love towards our God, even to our co-workers, ating mga kasama dito. Mahalin natin, paano natin i-show yung pagmamahal. Bigay tayo ng respeto sa bawat kasama natin. Magbigay tayo, magpapakita tayo ng pagmamahal sa pamamagitan ng magbibigay tayo ng something or else yung paggalang talaga. O yung magbibigay ka ng reverence. So, dapat magpakita tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, kung mahal natin ang Panginoon, we need to worship Him in spirit and in truth. Sabi nga ni John 4:24, na kailangan, pag nagwo-worship tayo sa Panginoon at the same time, para maipapakita natin yung buong puso na pagmamahal natin sa Diyos, we need to worship Him in spirit and in truth. So, at the same time, we need to avoid speaking of profanity. Ano yung profanity? Iwas-iwasan na natin yung pagmumura. So, marami sa atin dito na hindi natin maiwasan na nagmumura tayo. Laging may mga kung kahit naghihiyawan lang, nagmumura. So, in Ephesians 4:29, so para at least may clarification at transparent ako sa Bible, sinabi sa Bible in Ephesians 4:29 na bawal talaga magmura. So sabi ng Panginoon in Ephesians 4:10, let no corrupt communication proceed out of your mouth. So wala dapat na corrupt na communication na lalabas sa mga bibig natin, but that which is good to the use of edifying, that is may minister grace unto the hearers. Dapat maging tama pa kahit sa ating pagsasalita, kasi doon makikita yung tunay at the same time yung pagmamahal natin sa Diyos. Iwasan natin magmura. And lastly, we need to give thanks to the Lord to express our love rightfully in our Lord. So, give thanks, sabi ng sabi ng Psalms 136, in 136 verse 1. So ang sabi ng Bible, the scripture said, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." So, lagi nating alalahanin na para maipakita natin at maipadama natin ang pagmamahal natin sa Diyos, dapat tayo patuloy na magpapasalamat sa Kanya. Papasalamat, unending na pasalamat kahit ano pa yan, may problema ka, may dinadamdam ka, kahit nga heartbroken ka ngayon kasi wala kang ka-date noong February 14. But yet, be thankful to God because
there's still may mga plano at purpose ang Panginoon para sa iyo. Also in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi ng Panginoon dito, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So ibig sabihin, dapat tayo magpasalamat palagi sa Panginoon. Huwag nating hayaan na dadaan yung isang araw na hindi tayo naging mapasalamat sa Panginoon. So when you make things right, you need to make right in asking for blessings or praying to God. We need to make right in following God. And lastly, when we love God, we make things right in loving Him. So, doon nagtatapos at ako'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway may matutunan kayo ngayong araw na ito, at ito'y gawin yung daan at isang gabay para sa inyong matuwid na buhay alang-alang sa pagsunod sa salita ng Diyos. So before tayo mag-end, let us bow down our heads and let us pray. Aming dakilang Ama, may lubos pong nagpapasalamat ay ganun pa man, Panginoon. Kung mayroon kaming pakakasala sa inyong harapan o kami nang humingi ng kapatawaran, O Diyos, kami nagpapasalamat sa aming narinig na salita mo po, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa oportunidad, pribilehiyo na kami may natutunan kami, naway kami alis dito at magdidismiss na mayroon kaming natutunan sa iyong salita. Gawin namin itong gabay sa aming pamumuhay, O Panginoon. Gabayan mo kami, iligtas mo kami sa kahit anumang kapahamakan. Gabayan mo kami sa lahat naming gawain. At ito ang lahat, binabalik at pinapasalamatan namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat at God bless you all. Naway maging blessing ito para sa inyo at the same time aral para sa buhay natin bilang isang tapat na tagapagsunod sa Panginoong Jesucristo. Enjoy this day, a blessed day sa lahat. And God bless you all. Amen.